Kawasaki electric bike, Ninja E1 saka Ninja Z E1 itong papakita natin sa inyo. Makikita nyo sa specs niyan, basahin natin. Air-cooled interior permanent, magnet synchronous motor. So hindi ko naiintindihan to. Lithium battery, yan, 2-fac, yan naiintindihan ko yan. Charging time 3.7 hours. Yung dalawang baterya na yon. Saka kaya niyang sumipa ng 6.7 horsepower, ano? So para maintindihan nyo, mas mabilis pa po yung MIUI 125 na gasoline engine na 9.3 horsepower ang kayang isipa. Meron siyang max torque na 4.5 Nm. 66 km daw ang kayang itakbo nito mula sa pagkaka-full charge niya. Halimbawa, nandito ka sa San Pedro, Laguna, pupunta ka ng Maynila, balikan pwede. Yun nga lang, pag sumaba ka sa traffic, medyo magcha-charge ka bandang Bikutan. Paano kung wala kang kamag-anak doon? Magtutulak ka na lang. So syempre, tatansyahin mo yung gasolina mo. Ay, gasolina, wala palang gasolina to. Wala ring tambucho, invisible yan. Wala kang maririnig na ingay halos dito. Parang e-bike nga lang talaga na nakabalot sa shell ng isang Ninja 400. Pero ang takbo naman mas mabilis pa ang Mio. Meron tong e-boost mga boss na tinatawag nila, kung saan 15 seconds pwede mong i-activate yung e-boost para halimbawa gusto mo mag-overtake. Pero ang sinasagad lang ng e-boost na yan 85 km po ang pinaka top speed niyan. Pero pag hindi mo ginamit yung e-boost, siguro mga 60 km ang pinaka top speed nito. Meron din yung smart connectivity, meron din tong reverse. Halimbawa, sa mga parkingan, siksikan, di ka makabante, pwede ka mag-reverse. Syempre, zero emission yan. At yung e-boost na yan, dito yan mga bossing, yung button na yan sa ibaba ng pula na yan, dyan po makikita yung e-boost nyo. At kagandahan dito, kahit 6.7 horsepower lang, meron pa tong ABS, ano? May ABS ka na. 6.7 horsepower lang. Grabe. At maliit ang mga gulong nito mga bossing, ha. Syempre pagka maliit ang gulong, mas mapapatipid yung konsumo ng baterya. Kasi ang kalimitang alam natin sa mga ganitong forma, matataba ang gulong, ano? So maliit lang po talaga gulong nito. Sinadya yan para mas makatipid po sa gasolina. Sa ang Ninja E1 at ZE1 ay electric bike na nagkakahalaga ng 450,000 pesos kung i-convert. Ito po yung kanyang international price. Depende po yan sa mga kasa na mapupuntahan nyo. So sa halagang 450,200, syempre pagka electric ang gamit mo, hindi ka na magpapagasolina. Yun nga lang, talagang maninibago ka rito. Kung sanay ka sa mga big bike na 1000cc, sumisibak, ewan ko lang kung papasok to sa expressway, ha. Dahil nga sa 6.7 horsepower lang, mas makakapasok pa nga yung Rusi 125, ano. Pero syempre, nasa sa'yo yan, nasa choice mo yan. Kung gusto mo pa rin talaga yung ganito, hindi ka naman talaga for speed, gusto mo lang yung chill ride, ayan, eto na yung hinahanap mo. So mabibili mo yan sa mga Kawasaki big bikes nationwide. Available na po yan mga bossing. So ikaw, anong masasabi mo sa bagong e-bike ng Kawasaki? Let me hear you sa comment section. Pero kung ako tatanungin mo, ako lang to, ha. Hindi ibig sabihin ako yung basihan. Hindi po ako bibili nito. Pero kung ipapahiram, bakit hindi? Diba? Pahiram lang naman. Pero malay mo, magbago yung isip ko pagka nagamit ko at na-test ride ko na to. So hanggang sa muli, kita-kita tayo sa comment section.